Hello mga boss. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa aming mga viewers. Ngayon po, ang gagawin namin dito ni Boss Mike, mag-spray kami dito sa aking siling panigang. Ito mga boss yung variety ng Hiwaga F1. At dito sa amin hindi madalas umulan, kaya kailangan siya isprayan. Ito mga boss panoorin natin si Boss Mike at magtitimpla siya ng mga lason. Tingnan natin kung ano ba itong mga lason ang gagamitin namin dito. Sige pare, pakitimpla mo na pare ng unahin mo na insecticide. Yan pala mga boss yung Gold Rush insecticide. Yan, matanaw pa lang yung logo alam na nila yan. Gold Rush insecticide ng CB Andrew. Ang ilagay mo pare dyan, lang pare, 10 ml. At matapang pare yan yung Gold Rush. Sa mga baguhan na ngayon pa lang magtatanim at wala pang alam. Albert Ross, okay na pare yan. Step by step, paano magtanim at pag-aalaga ng mga gulay payat, iba pa. Albert Ross vlog, pwede ba yan kanya kaya? Yung parang Gold Rush, yan? Double action yan. Dalawa yung active ingredients yan. Kayang-kaya. Kung mites na saka trips, bali wala yan dyan sa Gold Rush. Madaling patayin ang mites basta tumpak yung lason na ginagamit. Kaya lang mahirap patayin yan pagka hindi tumpak yung lason. Pero pagka tumpak, hindi mo siya kailangan timplahan sobrang tapang. At laglag yan. Diyan naman sa Dietary 45, pakilagyan mo pare ng 3 kutsara lang. Yung katamtaman lang. Ay puno-puno pare, sige. I-adjust mo lang yung takal, huwag mo na masyadong punuin. Yan. At yung unang takal ay sobrang dami. Yan, okay na pare yan. Okay na yan kasi yung unang takal ay sobrang dami. Di parang gano'n na rin yan. At saka pare yung calcium boron, sa sprayer. Andun yung bote na katabi kapatong. Bali 3 klase mga boss pinaghalo-halo namin. Ayan pare yan. Gold Rush insecticide, hinaluan ng Dietary 45 na fungicide. At haluan pa namin yan ng Excalibur calcium boron. Yan. Excalibur. Sige pare, takala mo. Ang gano'n pare dyan, 2 takal pare na ganyan kasi ang laman ng cup na yan 40 ml. So ang recommendation ng Excalibur 80 ml per 16 liters sa tubig. Okay na pare, 2. Bali 80 ml na yan kasi yung laman ng cup na yan 40 ml yan sakto na yan. At pagka sobrang tapang ng pagtimpla kasi yan kahihirap itasin ng sili. Diyan sa 80 lang pare, matapang na yan. So yun mga boss, Gold Rush, Dietary 45, Excalibur, calcium boron, pinagsama-sama, tinunaw sa 60 liters sa tubig at yan pinarga sa sprayer. At yun ang spray namin sa aming sili. Siling panigang mga boss yung spray namin yan. Yung backyard gardening namin mga boss Kasi may tanim kami dito na isang seedling tree lang na siling panigang sa likod ng bahay. So pang demo na namin ito mga boss. Kaya nagtanim kami kahit konti lang para doon sa mga baguhan na nakasubaybay sa mga video namin na upload. Ito mga boss yung variety ng Hiwaga F1 ng Swiss Seeds. Siling panigang ito mga boss. Ang edad dito ngayon 29 days nito siya after transplanting. Na-transplant ko ito noong July 31. So ngayon naman August 29. Kaya sakto ito siyang 29 days. Pero marami na ito mga boss, bulaklak at saka may mga bunga na ito na medyo malaki na iba. Ang maturity mga boss ng Hiwaga F1, masyado ito siyang paaga. Kasi lang ito siya 40 to 45 days mag-harvest ka na dito. Ganun kabilis hintayin itong Hiwaga F1 ng Swiss Seeds.
Kaya dapat ito hanggat bata siya ay bakbakan mo ng alaga para tumaas at makalago yung sanga. Kasi pag inabutan siya ng flowering ay lalo siyang mababansot, mamamandap. Kaya hanggat wala siyang bulaklak, kailangan alagaan ng alagaan. Pakainin siya ng pakainin para mabilis siya tumaas at yung sanga mabilis lumago. Tingnan mo ito, 29 days pa lang, malago na, matangkad na. Tapos yung mga bunga na mga medyo malaki yan. Kaya pag umabot ito siya ng 45 days, obligado mag-harvest kami dito kasi malalaki na yung unang bunga. Yung parang mga puno pare sa yung kahoy para sa puno, patamaan para ng sprayer. At marupok ito siya, natamaan siya ng blight sa kahoy. Kaya marami dyan mga patay, hinulipan ko lang yung mga maliit na yun, mga hulip ko lang yan. Marupok siya sa ulan dahil siya tamaan ng blight sa kahoy. Nalulusaw yung balat pagka umaraw naglalanta. Kasi nga lusaw na yung balat ayaw na mag-absorb ng tubig. Kaya naglalanta hanggang sa mamatay na. Kaya kailangan lutuin siya ng fungicide sa puno. Kaya lagi nga pinapaliguan ko yan pag ako nag-spray niyan yung pinakakahoy niya. Kasi yun ang tinatamaan lagi Marupok siya sa blight. So first time ko pala mga boss magtanim nitong variety ng hiwaga. Kaya hindi ko pa alam kung gaano ba kalaki at kahaba yung bunga nito. Pero doon sa mga actual video na pinapanood ko, parang wala siyang pinag-iba naman sa Django F1. Yung laki ng bunga at haba. So ewan ko lang mga boss kasi minsan yung bunga ng sili sumusunod dyan sa depende sa pag-alaga. Depende sa pag-alaga ng farmers at diskarte. At mga pataba na ginagamit. Sumusunod yung yung hugis ng bunga at saka kulay. Depende sa mga abono. So dito malapit ito mga boss makita natin kung ano ba yung itsura ng bunga nito. Kasi first time ko pala magsubok ito. Maganda rin mga boss ito, yung hiwaga F1, maganda rin siya alagaan, dali siya pabulasin. Yung alam pagka ulan ng ulan, napakarupok niya sa blight. Kung medyo may mag-alaga naku patay lahat yan. Ito sa akin daming tinamaan mapansin ko, akala ko noon okay lang siya Kasi okay naman yung dahon. Nung umaraw makita ko bakit ako may mga naglalanta. Yung pala yung mga balat sa puno niya mismo, bulok na. So hindi siya nag-absorb ng tubig. Kaya naglalanta pag uminit. So yun ang ito kahinaan niya. May siya sa ulan. Yun na napansin ko dito sa variety na ito. Ang ganda lang naman ito siya, mahikli yung maturity. Masyado siya maaga. Kasi lang 40 to 45 days mag-harvest ka na. So ganun siya kabilis. Kaya nag-spray kayo mga boss ng calcium boron kasi grabe ng bulaklak nito. Matindi na yung bulaklak nito madami ng bulaklak. At saka may mga bunga na kasi maliliit, may mga palito at meron na rin yung mga sinlaki na sigarilyo na bunga. Diyan sa may Y, yung mga unang bunga na nabuhay. Kaunti lang ito mga boss, isang seedling tree lang ito na 128 hole. Siguro ang buhay siguro dito, baka nasa 110 siguro. Kasi yung ibang punla pinanghuli po rin May mga namatay nga tinamaan niya ng blight. Yan yung mga tanaw niyo sa video na medyo maliliit pa. Yan yung mga hulip. So doon sa mga boss natin mga baguhan na nakasubaybay sa mga video namin. Kompleto na kami dyan mga boss sa video ng sili. Siling panigang at siling Taiwan, yung step by step na pag-alaga. Mayroon na kami dyan Kaso nga lang, may mga baguhan kasi na ang pag-akala nila, pag ibang variety, ay ibang sili rin yun. Tama nga naman bawat variety kasi may kanya-kanya silang karakteristik. Pero sili pa rin po yun. Huwag kayong maligaw, ganun pa rin yun. Kahit na Taiwan yun, sili pa rin yan. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-alaga namin step by step at binibidyohan namin para doon sa mga baguhan naman. Meron na kami dyan mga boss, mga lumang video, yung step by step ng pag-alaga. Naka-folder mga boss sa playlist. Nandyan din yung mga pagpataba, yung mga resyo ng pataba.
Ang pinagkaiba lang mga boss doon sa lumang video namin na nagpataba kami, kasi wala doon halong molasses. Itong mga video namin ngayon, may mga halo na kami molasses doon sa pataba, kaya yun ang pinagkaiba. Doon sa luma kasi wala, hindi pa kami gumagamit ng molasses noon. So siguro mga boss, abangan nyo lang mga boss sa next update pa nito, at iba pang mga video i-upload namin sa sunod na mga araw. Hanggang dito muna kami mga boss, babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.